Jonas. Unang kabanata. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon, at siya ay lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa ni Yaon at siya ay lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magkagayoy nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kaniyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nangasa sa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya ay nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy lumapit sa kaniya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kaniya, "Ano ang inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka at tumawag ka sa iyong Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay." At sinabi ng bawat isa sa kanila sa kaniyang kasama, "Magsiparito kayo at tayo'y mangagsapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin." Sa gayoy nangagsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Nang magkagayoy sinabi nila sa kaniya, "Isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay at saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain at taga saang bayan ka?" At kaniyang sinabi sa kanila, "Ako'y isang Hebreo at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Nang magkagayoy nangatakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kaniya, "Ano itong iyong ginawa?" Sapagkat talastas ng mga tao na siya ay tumatakas mula sa harapan ng Panginoon sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy sinabi nila sa kaniya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos." At sinabi niya sa kanila, "Ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo." Gayon may ang mga lalaki ay nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa, ngunit hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila ay nagsidaing sa Panginoon at nangagsabi, "Ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamamanhik namin sa iyo. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito at huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo." Sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at inihagis sa dagat at ang dagat ay tumigil sa kaniyang puot. Nang magkagayoy nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas, at si Jonas ay napasatian ng isda na 3 araw at 3 gabi. Ikalawang kabanata. Nang magkagayoy nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kaniyang sinabi, "Tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya ay sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa sangpu ng kaniyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, O Panginoon kong Diyos. Nang ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko, naaalaala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang nagsisilingap ng mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ang kanilang sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yung aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Ikatlong kabanata. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa.
na nagsasabi, "Pumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo." Sa gayoy bumangon si Jonas at naparoon sa Ninive ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan na 3 araw na lakarin. At pumasok si Jonas sa bayan na may 1 araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadakidakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive at siya'y tumindig sa kaniyang luklukan at hinubad niya ang kaniyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kaniyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive sa pasiya ng hari at ng kaniyang mga mahal na tao na sinasabi, "Huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man, ng anumang bagay. Huwag silang magsikain ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kaniyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay." Sino ang nakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi at hihiwalay sa kaniyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mangamatay? At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kaniyang sinabing kaniyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. 4 na kabanata. Ngunit naghinanakit na mainam si Jonas at siya'y nagalit. At siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon, di baga ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." At sinabi ng Panginoon, "Mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit?" Nang magkagayoy lumabas si Jonas sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan at dooy gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim hanggang sa kaniyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kaniyang ulo upang iligtas siya sa kaniyang masamang kalagayan. Sa gayoy natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod ng mag-umaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na anupat na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan. At sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas na anupat siya'y ng lupaypay at hiniling niya tungkol sa kaniya na siya'y mamatay at nagsasabi, "Mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." At sinabi ng Diyos kay Jonas, "Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon?" At kaniyang sinabi, "Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan." At sinabi ng Panginoon, "Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring hayop?"